Ang Roman Catholic Church ang nag-compile ng Biblia, ang gumawa ng Biblia. Ngayon, tanong ko sa inyo mga protestante, kung demonyo pa ang mga Katoliko, bakit hinayaan ni Kristo at ng mga apostoles na sila ang mag-preserve ng Biblia at mag-compile ng Biblia? Dahil ang katotohanan, kung sino man ang gumawa at nag-compile ng Biblia, that is guided by the Holy Spirit. Bakit pinahihintulutan ng mga apostolis ni Kristo na mag-compile ng Biblia ang mga Katoliko, sila ang nag-preserve? Mag-isip-isip na kayo. Diyan pa lang mag-isip-isip na kayo kung bakit talaga. Diba? Kasi, pag si Kristo, mabuti, balaan, makapangyarihan yan, ayaw niyang mapunta yung mga gawa niya, yung mga gamit niya, yung mga salita niya sa mga taong piki at mga false prophets at mga false religion na mga piki na tulad nyo. Diba? Tingnan nyo ang katotohanan. Isipin nyo talaga, bakit hinayaan ni Kristo na ang Katoliko ang mag-compile? Pwede naman naming lagyan ng mga ibang mga litra dyan na karapat-dapat sa amin dahil pabor sa amin kami nag-compile, pero hindi ginawa ng mga Katoliko yun. Dahil alam ng Diyos, alam ni Kristo na ang Katoliko ang itinayo niya mula first century. Yes! Ito ang tanong ko sa lahat ng mga miyembro o sa lahat na pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo ni Manalo 1914. Sagutin ninyo ako yung sincere lang na sagot. Bakit kayo sa inyong programa ng inyong simbahan, nagtataka ako kung bakit yung mga general manager ninyo ay walang putol, manalo pa rin. First, second, third. Yung kasunod, sino naman, manalo pa rin. Nagtataka lang ako, hindi ba pwede na yung mga miyembro ninyo dyan o ibang ministro ninyo na maging general manager? Hindi ba pwede? Yung ibang kapamilya ninyo, yung mga miyembro ng inyong simbahan, pwede naman sila eh. Ganito kasi sa amin sa Katoliko, walang pinipili sa amin kahit saan ka nang galing, kahit saang lupalop ka nang galing sa buong mundo para mamuno ng isang simbahan o isang relihiyon. Nagtataka lang talaga ako. Ano ba yan? Negosyo o paniniwala? Sagutin nyo nga ako mga Iglesia ni Kristo ni Manalo. Ipahayag nyo sa amin yung totoo. Sige nga po. Maraming salamat po. Sinasabi ng mga protestante na ang kanilang Biblia ay kumpleto. Sa Katoliko, dinagdagan daw. Sigurado ka? Klaruhin natin to mga kapatid. Iklaro ko sa inyo ngayon, makinig kayong lahat. Ang nag-compile ng Biblia ay ang Katoliko, composed of 73 books. Ang sa Protestante, 66 books. Bakit nangyari yon? Simulan natin. Makinig kayo. Ang nag-compile ng Biblia ay Katoliko. Ngayon, sino ba ang orihinal? Yung Katoliko mismo, siya nga ang nag-compile eh. Kayo, kumupya lang, nagnakaw lang kayo, nagpotocopy lang kayo, bumili lang kayo sa National Bookstore, binigay lang sa inyong mga kamag-anak o kapatid o mga kakilala o pastor. Ang Katoliko ang nag-compile, nag-arrange ng kapitulo sa Biblia, bersikulo sa Biblia, mga period niyan, wala kayong ambag kahit isa. Tapos sabihin ninyong dinagdagan namin, kami nga ang orihinal. Kayo, hindi. Tanong ko sa inyo, ito ang nangyari kung bakit naging 66 books lang ang sa inyo mga protestante. Alam nyo ba na ang Protestant Bible, King James Version, 1611 edition ay kompleto ang Biblia? 73 books tulad ng Katoliko. Ngayon, nangyari noong 18th century, kinuha ninyo ang 7 books, kaya naging 66 books lang ang sa inyo. Ngayon, sino ba ang nagdagdag at
kumuha ng mga libro sa Biblia? Kami Katoliko o kayo? Kayo ang kumuha ng mga aklat, 7 aklat sa Biblia. Sa inyo ang hindi kumpleto. Mahirap pa rin kayo maligtas. Kahit anong gawin ninyo, paggawa o gumawa o magawa ng mabuti, mahirap talaga sa inyo dahil hindi kumpleto ang Biblia ninyo. Di ba? Paano yan? Ano nang gagawin yan? Sabihin nyo, guided kayo ng Holy Spirit? Wow naman! Ang galing nyo! Ang galing ng utak nyo! Hanggang saan ba kayo mamumuhay sa mga sikta ninyo, mga protestanting mga sulpot? Hanggang kailan? Habang buhay ba kayong ganyan? Sinusunod ninyo ang 66 books lang? Wow! Good luck na lang sa inyo! Kayo ang matamaan sa sinabi ng Revelation chapter 22 verse 19. Ito ang nakasulat. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city. Kaya umalis na kayo dyan sa mga protestanteng mga sulpot na relihiyon. Alis na! Ngayon na, mga kapatid. Tana bro ba sa mga dili Katoliko? Matod pa nila nga ang nagpapatay kuno ni Kristo mga Katoliko kuno. Unsa ka tinuod ni bro? Ang nagpapatay kang Kristo mga Katoliko daw. dili Katoliko ang nagpapatay kang Kristo. O mga Hudiyo, Mga sabalista mga gito bro. Sabadista, o mga mga Hudiyo. o mga nagbantay sa adlawng Sabado, mga Sabadista. So, di Dili kita kay adlawng Domingo man nga to ang gibantayan, no? Ang adlawng Domingo which is ang adlaw sa pagkabanhaw sa tong Ginoo. Katong Lucas 4:16-28 bro nga ilang ihagbong si Kristo. Dito mga Dominguista. Dili to. Ako to magihagbong si Kristo, mga Sabadista. Sabalista gito. Kaya mga nagsimba man to sa adlaw nga Sabado. So sayop gito mga SD mo sa Sayop. mga Katoliko kuno Sayop papatay. pero sayop. So mala dalo, mo ang atong Bible diocesan coordinator diha sa Diocese of Masbate. No bro, Anjo, ang magiitan nga Catholic defender diha sa Diocese of Masbate. Salamat bro sa Salamat, tinawan sa pagtuong Katoliko. O niya, uban sa inyong practice na magluhod at tubangan sa kilomita. Okay. Sige, basta. Isaiah 56:5. I will give them in my house, to the eunuchs, katong mga nagbantay sa iyang kasubuan. Matod pa, and within my wall, a monument, and anim, greater than sons and daughters. Kadto kung nagbantay sa kasubuan sa Ginoo, pabuhatan niya monumento diha sa bungkog sa templo. Sa Isaiah 50:11. Ang tana, kung saan tuiga si Isaiah sa sulat ani. Si Isaiah nagsuwat niini wala pa si Kristo matao. Mga tana ko, naa pa kay buhay atong iyang gikulitan karon? Patay. Patay ang galing mga apostoles. Kamu tadi disuat ni saya. Mga pastor dyan sa mga protestanting siktang denominasyon dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Simula sa araw na ito, sasabihin ko sa inyo, tigilan nyo na ang pagpunta sa mga bahay-bahay ng mga Katoliko. Tigilan nyo na dahil pag ako magaganahan sa inyo, pupuntahan ko talaga yung simbahan ninyo para malaman ng mga miyembro nyo ang totoo. Mawawalan kayo ng miyembro. Kaya tigilan nyo na ang mga pambubula. Tigilan nyo na yung mga kasinungalingan ninyo. Maawa kayo sa sarili ninyo. Maawa kayo sa kaluluwa ninyo. Di kayo karapat-dapat na mangaral. Hindi kayo sinugo ng Diyos. Na-meet nyo ba personally yung founder ninyo? Na-meet ba ng founder ninyo personally yung mga apostoles? Hindi. Hindi kayo makakonekta. Simula ngayon, tigilan nyo na. Maawa kayo sa sarili ninyo. Tigilan nyo na ang pagsisinungaling sa mga tao. Iniinganyo nyo yung mga Katoliko. Walang alam na Katoliko, iniinganyo nyo, inosente. Huwag nyo nang gawin. Simula sa araw na ito, sasabihin ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo, mawawalan talaga kayo ng membro.